sari-sari store tools na importante na dapat nasa loob ng tindahan mo, especially kung startup sari-sari store business ka. Kanegosyo, alam nyo, ginawan ko na po ito ng content noong nakaraang linggo, kaya lang hindi ako nasatisfy sa ginawa kong video, kaya ito po ulitin natin. At meron tayong mga ibang mga kagamitan na idadagdag natin sa vlog natin for today. Kaya makinig ka na mabuti ha, siguradong mapapakinabangan mo to. So simulan na natin yan, kanegosyo. Number 1 kanegosyo na dapat nasa sari-sari store mo is yung single puncher. So ganito po ang itsura, kanegosyo, ng single puncher. Ito po, napaka-importante po neto kasi magagamit mo siya kapag sa pan-display ng mga chichirya mo. Halimbawa ganito, bigyan ko kayo ng example ha. Halimbawa itong chichirya na to, kanegosyo. Instead na lalagyan nyo ng stapler, so since meron kang single puncher, ito po yung puncher na isa lang ang butas, so gaganyanin mo na lang siya. Ayan o. So ayan mga kanegosyo, meron na siyang butas. Okay? So since meron kang single puncher, so importante rin na dapat meron kang hanging strips, kanegosyo. So yung hanging strips, ganito po ang itsura niya. Ayan, meron po siyang hook sa ibabaw. Ayan, pag ganyan po. Tapos dito mo ilalagay yung binutas mong chichirya. Parang ganito, kanegosyo. Yan. Okay. So, eto naman, kanegosyo, hanging strips is optional lang naman to kasi pwede ka pong gumawa ng sarili mo. Sa karton, magupit-gupit ka, pero ako, I highly suggest na bumili ka ng ganito dahil yung ganito, kanegosyo, naglalaro lang sa 5 piso, 7 pesos hanggang 10 piso. Sa Shopee ko lang binili to. Ikaw na lang bahala kung kaninong store mo gustong bumili. So, ganito yung kanegosyo. 12 yung maisasabit mo dito na chichirya. Pagkatapos, pagka napuno mo na, pwede mo na siya isabit sa kung saan mo gusto isabit. Okay? So, meron ka ng single puncher, meron ka na rin dapat hanging strips. So, next naman natin mga kanegosyo is yung hook with chain. Ganito po ang itsura niya. So, eto po mga kanegosyo, yung hook with chain. Ito syempre yung kanyang hook at ito naman yung kanyang pinakakadena. Itong mga lubid na nakikita nyo mga kanegosyo, DIY ko lang po yan. Ayan. Bumili ako ng isang mahabang lubid pagkatas binuhol ko sa mga pagitan ng mga kadena, tapos gumawa ako ng maliit na buhol sa pinaka endpoint niya or sa pinaka dulo niya. So, binili ko lang pala to kanegosyo sa Divisoria, no? So, sa halagang 100 piso, nakalimutan ko na kung 3 o 6 na piraso ang magkakasama, tapos sa halagang 100 piso. So, bakit ba kailangan ng ganito? Ito naman kanegosyo, optional lang to kasi ako meron akong tindang mga big toys or yung mga malalaking laruan na dito ko siya isinasabit. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. So, ito pala yung big toys ko, kanegosyo, no? So, ito yung inilalagay ko dito sa aking hook with chain. So, syempre, kapag may ganito kang klase ng paninda, importante na dapat meron kang sariling stapler sa tindahan mo. Huwag kang manghihiram sa kapitbahay mo kasi nagne-negosyo ka eh. Okay? So, ganito, kanegosyo. Etong binuhol ko sa dulo, ilalagay ko lang siya dito, tapos saka ko siya lalagyan ng stapler. Ayan, mga kanegosyo. Oh, so, nakikita nyo ba, mga kanegosyo, malinaw po ba? So, ayan, kinabitan ko ng stapler. So, inipit ko yung pinakabuhol na ginawa ko. So, ganyan na magiging itsura niya. Okay? So, tapos, pababa siya. So, hindi siya pantay-pantay. Para kitang-kita kagad ng mga bata, ng mga customer mo, yung itinitinda mo. So, hindi nila gaganon-ganunin pa kung ano bang klase ng mga laruan yung tinitinda mo. So, pababa ang tirada ko dito, kanegosyo, para lahat ng mga panindang laruan na itinitinda ko sa merkado is kitang-kita kagad. Kasi ang tao, visual yan, kanegosyo. The more na nakikita nila yung mga produkto na binibenta mo, mas lalo silang na-attract na bumili ng mga panindang tinitinda mo. Okay? So, ganito yung kanegosyo. Yan. So, pupunuin mo lang siya, kanegosyo, hanggang sa baba. By the way, kanegosyo, pahabol ko po pala. Ito, isang klase rin ng hook. Ayan. So, sa laruan ko rin to ginagamit. Ito naman, ginagamit ko siya sa mga paninda kong bola. So, ito siya mga kanegosyo. Ayan, naubos na nga. Gumagawa ako ng mga sabitan, mga lalagyan na talagang magniningning ang mga mata ng customer ko para nang sa ganon maging fast moving lahat ng mga produkto na ilalagay sa tindahan ko. Kita ninyo, ang dami niya na noon kanegosyo, ngayon tatatlo na lang natira. So ito yung pinaka-hook niya, nilagyan ko lang siya ng tali, tapos ganyan, ito, ayan, parang ganito. Ito naman yung mga maliliit na bola ko. So i-hook mo lang siya ng ganyan and then sabit mo sa kung saang sabitan meron ka, di ba? So next natin, syempre importante na dapat meron kang sariling pambukas mo ng soft drinks. Katulad nito. Ito ang negosyo. So, gamit lang namin to sa bahay. Ano? Pero since meron kami nito, ang kagandahan, syempre, hindi na namin kinakailangan pang bumili
So, ganyan lang ka negosyo. Ayan, pambukas ng soft drinks. Siyempre, nagtitinda ka ng soft drinks eh. Diba? Hindi mo naman yung pwede ipabukas sa customer mo eh. Diba? Ikaw ang obligadong magbubukas nung para sa kanila. Hindi ba? So, ayan ka negosyo. So, next naman natin mga kanegosyo, syempre, cutter. Ayan, dapat meron kang cutter ka negosyo. Ayan, no? So, marami kang pwedeng paggamitan yan. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin sa'yo, no? So, cutter. Bili ka ng cutter, ha? At since may cutter ka kanegosyo, alam mo na kung ano yung kasunod nun, syempre. Meron dapat gunting sa tindahan mo. Ayan. So, pinakamaganda ka negosyo, wag kang mag-invest sa isang gunting lang kasi nagne-negosyo ka eh. Sari-sari store owner kaya dapat at least 2 gunting ang meron ka diyan sa loob ng tindahan mo. Kasi for sure naman, mapapakinabangan mo yan kapag ka tumagal-tagal na lalo yung tindahan mo. Next natin mga kanegosyo, yung record book. Alam nyo yung record book na nakikita nyo sa mga security guard? Yung kulay blue kanegosyo. Pero kung wala kang ganun or ayaw mo, hindi mo trip yung ganun, pwedeng ganito lang oh. So ayan, 2 yung aking record book kanegosyo. Etong mga malalaki na to, nakikita nyo yan. So diyan nakasulat yung mga paninda, yung mga produkto ko. Okay? So dito isusulat mo dito kung ilan ba yung nirestock mo ngayon, kung ilan yung nabili ngayon, 'di ba? So ito naman ka negosyo, optional lang rin to. Maganda to para sa mga wholesale, applicable to para sa mga wholesale store ka negosyo. Tapos kailangan meron ka ring separate na notebook, kahit notebook lang ka negosyo, uubra na 'yan. So dito mo naman isusulat kung magkano yung benta mo for today or kung magkano yung, limbawa meron kang pautang kasi sa ating mga sari-sari store owner, talagang hirap iwasan ng mga taong umuutang sa atin. So parang ang nangyayari, kadikit na yan ng salitang sari-sari store, diba mga kanegosyo? Kaya importante na dapat meron kang record book diyan sa loob ng tindahan mo. Huwag mo rin pala kakalimutan maglagay ng ballpen kanegosyo sa tindahan mo. Siyempre, kailangan mo yan, alam mo na kung bakit. At ang pinaka-importante sa lahat mga kanegosyo, kailangan mo ng calculator. O, di ba? Ayan kanegosyo. At kapag ka medyo malaki-laki ang tindahan mo, halimbawa, hindi ka lang basta retail store, isa kang wholesale store. So, kailangan kanegosyo meron kang at least or minimum 2 calculators para hindi kayo nag-aagawan ng kasama mo, ng katulong mo dyan sa loob ng sari-sari store mo, di ba? So, kailangan meron kayo. Kasi kapag kasabay-sabay na yung mga bumibili ka negosyo, pagkatas isang calculator lang yung meron kayo dyan sa tindahan mo, maghihintayang kayo, di ba? Kung sino unang matapos sa inyo, di ba? Hihintayin mo siya matapos bago nyo ma-serve yung binibili ng susunod na customer. Pero kung meron kayong at least 2 calculator dyan sa loob ng tindahan ninyo, so, kahit 2 sabay, pwede ninyong ma-accommodate na customer, diba? So, mas mabilis. Kapag ka mabilis yung serbisyo na binibigay nyo sa customer, for sure, dadayuhin kayo na iba pang mga tao na magiging panibagong suki ninyo. Kasi bukod sa kumpleto na yung paninda nyo sa loob ng tindahan nyo, mabilis pa ang serbisyo nyo. So, next natin mga kanegosyo, kung wholesale store naman ang tirada ng tindahan mo, maramihan ang benta mo, kailangan mo ng resibo kasi may mga customer ka, especially yung mga sari-sari. Kasi kapag ka wholesale store ka, nabubulol ako, wholesale store ka negosyo, obligado yung ibang mga customer mo nanghihingi sila ng resibo kasi yung iba dyan, inuutusan lang. So kapag ka inutusan, yung store owner, kung sino yung nagutos sa kanila, nagpapakuha talaga ng resibo. At yung iba namang mga sari-sari store owner, kung sino yung sila, yung mismong bumibili sa tindahan o sa wholesaler na kanilang suki, talagang nanghihingi ng resibo kasi ginagamit nila yan para sa inventory nila. Kaya bili ka ng resibo. Ito kanegosyo sa National Bookstore, available yung ganito. Wala pang 50 pesos to, kaya bumili ka na. Next natin kanegosyo, syempre kung 2 calculator mo, dapat 2 rin yung stapler mo. O, ayan o. So, isang panlalaki, ito pala baliktad, isang panlalaki at isang pambabae. O, diba? Partner yan, lalo na kung mag-asawa kayong nag-handle ng sari-sari store nyo. So, next natin kanegosyo, dapat meron kang scotch tape. Ito, napaka-importante nito kanegosyo dahil halos lahat ng mga produkto na kinakailangan mong ibenta sa loob ng tindahan mo, ginagamitan mo ng scotch tape. So, meron kang maliit na scotch tape at meron ka ring malaking scotch tape. Pagka sa maliit na scotch tape kanegosyo, bili ka ng ganito, yung dispenser. Bigyan kita ng tip. Sa Divisoria ka bumili. Malaki ang diskwento na matitipid mo kanegosyo dahil sobrang mura ng mga paninda doon. So next natin mga kanegosyo, syempre kinakailangan mong magkaroon ng sarili mong lagayan ng sigarilyo. Parang ganito kanegosyo. Ito, marami nagtitinda nito kahit sa pamilihang bayan or sa palengke kanegosyo, makakabili ka ng ganito. Nakalimutan ko na magkano bili ko dito pero hindi pa to lalagpas ng 50 pesos kanegosyo. So ganyan ang ganda, di ba? So talagang very tawag dito na
organized, malinis tignan yung mga paninda kapag ganito ang lagayan mo. Pero kung hindi mo naman kursunado yung ganyan, eto. So ayan, pwede itong ganito kanegosyo. Eto, pinaglagyan lang to ng mga candies ng pinamimili namin before. Tapos eto yung lalagyan, ginawa namin lagayan din ng sigarilyo. Kung hindi ka naman, kung wala naman sa budget mo bumili ng ganyan, pwede ka naman mag-DIY kanegosyo. Kahit ganito. Simple lang, di ba? Box lang ng sesto. Gupitin mo lang sa gitna, lagyan mo ng tape sa ilalim, and then, taran, meron ka ng lagayan ng sigarilyo. Alam nyo mga kanegosyo, ang kagandahan dito, pwedeng dual purpose to. So, bukod sa lagayan ng sigarilyo, pwede mo rin to gawing lagayan ng benta mo. Ayan o. Di ba? Ito, actually may takip to eh. Ito, mas maganda to. Diba? So may takip siya ka negosyo para yung mga benta na papasok sa negosyo mo, dito mo ilalagay, o, diba? Kung wala naman, pwede na rin yung ganito, diba? Nagsisimula ka pa lang naman eh. Tapos kapag ka nagkaroon ka na ng medyo maganda-gandang budget, saka ka na bumili ng lagayan ng benta na gustong-gusto mo. Next natin, mga kanegosyo, kailangan mong bumili ng lagayan ng gamot. Ito, kahit startup, sari-sari store business ka kanegosyo, importante na bumili ka ng ganito. Kasi ang gamot maliliit lang yan. So para hindi magkawalaan yung kanegosyo, mag-invest ka naman sa ganito. Yan o, yung lagayan ng gamot. Diba? Drawer lang yung kanegosyo, tapos gawin mo ganyan. No? So nakasulat na dito yung mga pangalan ng gamot. Nandito na rin sa kabilang side yung presyo ng gamot. Para kapag ka nandyan, alam mo kung ano yung mga klase ng gamot na nandito sa isang drawer na yan. Diba? Pagkadating naman dito sa ibaba, ibang mga klase ng mga gamot na naman yung nandyan. So hindi ka malilito, hindi ka mahihilo kanegosyo. Oh. Ayan, shoutout nga pala sa katropa ko, no? So, TJ Automoto Care. So, kamusta, tropa? At ang pinakahuli natin kanegosyo, bumili ka ng ganito. Durabox. Ayan, kanegosyo. Actually, eto, libre lang to eh. So, saan ba natin nakuha ito, Nay? Lungsod ng Mandaluyong. Lungsod ng Mandaluyong. Kay Daddy to galing. Daddy, shoutout sa'yo, Daddy. Ano nga pang pinaglagyan nito? Bigas. Christmas basket. Oh, Christmas basket. Oh, ayan. Oh. So, galing pa sa lungsod ng Mandaluyong yan, di ba? So, oo, kung naghahanda ka sa Pasko, 'di ba, malamang nakakabili ka ng ganito. So, para hindi ka nabibili ng bago, gamitin mo na lang yung kanegosyo parang ganito. So, ano ba yung mga pwedeng ilagay dito? Actually, napakarami ng po pwede mong ilagay dito kanegosyo. Pero kami, ang nilalagay namin dito is yung ayan, mga diaper na tingi-tingi kanegosyo. So, para hindi kami tape ng tape kada may bibili, 'di ba? Bubuksan tapos tape. So, dito na lang namin nilalagay. So, ayan. So, hindi na kami nagte-tape at nakakaligtas pa siya sa mga alikabok at sa kung ano-ano mga anik-anik na po pwedeng pumasok sa loob. Kasi ginagamit ito sa pwede, di ba, kanegosyo? Kaya make sure na malinis yung mga diapers natin. So, ayan, kanegosyo. Durabox, di ba? So, ayun mga kanegosyo, bago ko po tapusin to, gusto ko lang magpasalamat sa inyo, especially sa aking mga YouTube subscribers, no? Maraming salamat sa inyo. Actually, noong nakaraang linggo, 2,000 subscribers lang kayo. Nakakalimutan ko nang pasalamatan kayo. Pero ngayon, pagtingin ko kanegosyo, malapit nang mag 3,000 subscribers. Kaya sobrang tuwan-tuwa ako. Talagang ginaganahan ako gumawa ng ganitong klase ng mga content dahil po yan sa inyo. At para naman sa aking mga Facebook followers, mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo kasi 10,000 followers na po tayo at umaarangkada pa yung ating mga followers. Kaya i-expect ninyo at promise mga kanegosyo na mas pagagandahin pa natin at bibigyan ng napakalaking value yung mga content na ilalabas natin sa mga susunod para po yan lahat sa inyo. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po. Para po sa mga kanegosyo natin na gustong magdagdag ng mapagkakakitaan, hayaan nyong ipakilala ko sa inyo ang Volts, ang charger na sa kalam. Ito pong kumpanyang ito ay nag-o-offer ng mga produkto kagaya ng cellphone chargers, cable, earphones at marami pang iba na maaari mong idagdag sa mga paninda mo, especially kung katulad kita na may sari-sari store business din. Napaka-effective nito mga produkto na ito para mas lalong dumami at sadyain ng mga tao ang tindahan mo. Dahil itong mga produkto na nakikita nyo ngayon ay hindi natin maitatanggi na araw-araw mong ginagamit. Ibig sabihin, walang duda kanegosyo na kailangan ito ng mga tao. Dahil kung maoobserbahan mo kanegosyo na halos lahat ng tao ay merong sariling cellphone. Pero hindi lahat may sariling charger. Napakalaki ng advantage mo para makasurvive sa competition kung meron ka nito sa tindahan mo. Dahil lahat ng taong nagmamayari ng cellphone ay target market mo. Ikaw may cellphone.
anak mo may cellphone, nanay at tatay mo may cellphone, maging ang lolo at lola mo kanegosyo gumagamit din ng cellphone. Ibig sabihin, lahat sila ay maaaring sumadya sa tindahan mo para tumangkilik sa produktong ito. Alam mo, simula nang inilagay ko itong Volt sa tindahan ko ay napakalaki ng bilang ng mga bagong customer na sumasadya sa tindahan ko dahil sa buong Pateros, ako lang at ang mga resellers ko ang nagtitinda nito. Hindi na nila kinakailangan pang magpunta sa mall para lang makabili ng ganito dahil lang sagot sa problema nila kanegosyo ay nasa loob na mismo ng tindahan ko. At ito nga po ang Volts, ang charger na sa kalam. Para sa mga interesado na gawing negosyo ito, pwede na po kayong makapagsimula sa halagang 888 lang, which is yung trial package. O kung sa palagay mo, mabibitin ka sa trial pack dahil gusto mo ring alukin maging mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, kaya subukan mo po itong sulit package sa halagang 1988 lang. Mas malaki po ang pwede mong kitain. Kung ikaw naman ay kagaya ko na sari-sari store owner din, ay highly suggest ka negosyo na ito ang kunin mo dahil siguradong babagay ito kapag nilagay mo na sa tindahan mo. Sa halagang 3,388 lang kanegosyo, napakarami na ng produkto ang pwede mong may offer sa tao at higit sa lahat, may kasama na itong steel frame na magpapapogi dyan sa tindahan mo. So, paano maka-order? Yung link nasa comment section sa baba.